Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Simulan na natin ang kwento ko. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Ann. Hindi tulad ni Louie, lumaki siya sa syudad. Dahil pinag-aral ito ng aming tiya at tiyo. Dahil hindi sila magkaanak pero ibang kwento na po yun. Pang MMK na yun kumbaga. Ako naman at ang dalawa pa naming kapatid ay dito sa Samar lumaki. Meron din naman akong karanasan sa mga nilalang ng dilim pero itong dinala sa amin ni Louie ay hindi ko masabi kung kamalasan ba o sumpa. Biro lamang po sa butihin kong kapatid. Badagdag ko lamang na nagtatrabaho ako sa isang shipping line dito sa Aklan. Diyan din ang asawa ko na itago niya na lamang sa pangalang Glenn. Nagsimula ang kalbaryo namin nang may mapaslang na dalawang kinikilalang aswang. Ang kapatid ko dito sa lugar ng Aklan. Nang magbakasyon ito dito. Agosto, taon ng 2010 yon. Pinasya kong pauwiin na lamang ang kapatid ko sa Pasay dahil sa nangyaring ito. 5 buwan na buntis ako noong mga panahong yon. Hilatid namin ang asawa ko at ang may-ari ng bahay na nirerenta namin mag-asawa. Naitago na lamang po natin siya sa pangalang Kuya Ranjo. Nakasakay at nakaalis ng Aklan nang maayos ang kapatid kong ito. May paalam na rin itong si Kuya Ranjo dahil tutungo pa ito ng palengke at magtitinda nun. Nagsabi naman itong asawa ko na makikisabay sa tricycle at bibili na rin umano kami ng makakain para pananghalian at hapunan. Magkisabay nang naglalakad itong dalawa. Maya-maya pa ay may humarang sa akin na dalawang babae at may dala itong tray na pinipilit akong tikman nun. Free taste umano na keso. Dala-dala nila ito. Pero sabi ko hindi ako kumakain ng keso na walang tinapay. Akalain mo ba naman, Sir Seth? Naglabas ng tinapay ang isa nitong kasama at nagsabing, "Ma'am, sa akto, may natira pa akong tinapay dito at ilagyan ng palaman. Bibigay ko na lamang sa inyo para matikman niyo din ang free taste namin." Ngumiti ito. Pero sa hindi ko malaman na dahilan, nagdadalawang isip ako na kunin ito sa kanila. Akmang iaabot sa akin ng babae ang tinapay pero bigla akong hinila ng asawa ko. At nagsabi ito ng, "Pasensya na, bawal sa asawa ko yung kumain ng ganin ngayon. Baka makasama sa sanggol." Sabay hila nito sa akin. Narinig ko pa ang isang babae na nagsabing, "Pakialamero." Fast forward. Nakapamili na kami ng mga kailangan namin at lumipas sa maghapon at dahil sa hindi pa ayos ang bubong namin ay doon po na kami pansamantalang pinatulog ni Kuya Ranjo sa loob ng bahay nila. Pinahiram ito sa amin ng isang kwarto na para sa mga anak nila noon. Dahil sa ang iinom din tong asawa ko at kakarating lamang din galing Batangas, pinayagan ko na makipag-inuman at dito nga naikwento namin lahat-lahat na nangyari. Tahimik lamang ang asawa ko at parang nag-iisip-isip noon. Dito ay nabanggit ni Kuya Ranjo na nung hinatid namin si Louie ay nakita niya pa ang ibang kamag-anak nung Timyong. Kaya pinamadali niya itong papasukin ng Roro. Maya-maya pa, may kumakatok at tinatawag ang pangalan ni Kuya Ranjo. Pinagbuksan naman ito at bumungad ang kapatid ni Kuya na tawagin na lamang nating Kuya Mike. May mga dugo ito sa kamay at nagsabi ng, "Inom ka ng inom dyan. Yung isa sa mga alaga nating baboy patay na." Dito lang napatayo si Kuya Ranjo at kumuha ng baril nun. Tumayo at sumama rin ang asawa ko. Sumama din ako nun. Doon namin nakita ang malagim na inabot ng baboy. Butas ang tiyan nito. May mga nagkalat din na laman loob ng baboy sa kulungan. Dahil sa hindi ko kayang amoy ng lansa,
Nasuka na ako at lumayo ng bahagya pero naririnig ko ang pinag-uusapan nila. Nagsalita si Kuya Mike noon. Lamukhang sila na umano ang punteriya. Sumagot pinikaw si Kuya Ranjo ng hindi nila tayo pwedeng banawin. May protection tayo ni Tata Pedring. Tas ang problema, yung mga alaga naman namin ang mauubos. Sinunog bilang baboy. Lumipas pa mga araw, ganun at di man mangyari nun. Tapos dabi. May namamatay na ng hayop sina Kuya Ranjo. At merong mga butas ng tiyan at meron ding nilason nun. Dito ay parang nahihiya na ako kay Kuya Ranjo. Dahil parang ang dahilan ng lahat man ito ay ang kapatid ko. Dumating yung oras na pinahahanap ko na sa asawa ko ng ibang mareranta na bahay para matigil lamang ang pagpatay ng mga hayop niya na Kuya Ranjo. Isang gabi, bigyan tuwatay ang nari ng asawa ko na ipago niya na lamang po sa pangalan ng Nanay Glenda. Beri-beri itong pinapasok at nagmano. At dito nagsabi ang binan ko na siglan mismo ang nagpapunta sa kanya sa aklan. Dadagulong natubo Mariveles pataan po ang pamilya ng asawa ko. At meron silang lahi manggadamot o yung pinatawag na babaygan. Pinakinadabi namin ito kay Kuya Ranjo at doon ay ikinuwento namin ang nangyari sa mga dumaang araw. Lumabas ito at nag-ikot-ikot sa buong lupain na nasasakupan niya na Kuya Ranjo. At medbadasan habang may hinahagis na abo sa bawat dadaanan nito. Timigil ang binan ko sa isang mataas na puno ng niyog. Hinawakan niya ito. Nabusal ng dasal. Maya-maya pa, may malaking ibon na paripad parayo pero parang may hinabi si Nanay Glenda sa ibon na ito at bumagsak ito sa lupa doon. Sa maniwala man tayo uso hindi. Bigla na lamang itong nag-anyong tao nang bumagsak ito sa lupa. Sumisigaw ito ng, "Sino aba? At nakikialam ka? Paawalan mo ako." Hirap na hirap yung boses nito. Di po pinanong ni Kuya Ranjo ang nilalang kung bakit ito nang gugulo sa lupain nila. Sumagot ito ng, "Otas ko ni Tata Berping." Nagtanong muli si Kuya ng, bakit nila ginagawa yon? May protection yung lugar ni Tata Berping. Sababot ulit ito ng, sa tingin mo, susunod pa kami sa utos ng papay na matagal na walang bisa ang proteksyon ni Tata Berping sa inyo. Simula nang mamatay ang mga anak niya pa. Tuwawa ito ng manakas. Dahil dito, mas lalo kong naisip na mali ang ginawang pagpaslang ni Luis sa magkapatid. Dahil nadadamay ang hindi dapat madamay na. Labsalita naman si Nanay Glenda na wala kayong karapatang kuwaslang ng mga inosenteng buhay. Mapahayop man o tawa. Sabay maino sa lipa at bigla na namang nanisayang ninanaw na ito. Dito ay kinausap kami ng nanay ni Glenn na kailangan na namin makalipat sa lalong mas mabaling panahon. Gaya baka sa susunod, ang pamilya nga nila Kuya Ranjo ang mapahamak nun. Kinabukasan, kinausap namin si Kuya Ranjo na bigyan pa nga kami ng 3 araw para makahanap ng bagong malilipatang bahay. Pero tutuloy ka sa padaris namin. Kinausap ito ng ginan ko at dito nga pinaliwanag nito ang mga posibleng mangyari pag hindi pa kami nakaalis. Wala na itong nagawa. Pumayag na iba. Dahil sa proteksyon ni Nanay Glenda, wala nang namatay na anada sina Kuya Ranjo at walang gumambala sa huling 3 araw namin kila Kuya Ranjo noon. Sole, hindi kami nakahalap ng malilipatan pero pinilay pa rin namin ang pagalis namin. Dahil 6 na buwan na rin yung tiyan ko. Pansamantala muna kaming umuwi ng pamilya ko sa Batahan.
At pumarid naman ng kumpanya sa leave ko noon. At dito, lumipas ang 3 buwan at nakapanganak ako ng Marios. Nang naasikaso ko ng lahat at kaya ko nang magtrabaho at bumiyahe na kaming pamilya pabalik ng Aklan. Nang makarating kami ng Batangas Port, nagyaya itong asawa ko na kumain muna sa isang karinderya. Malinis at maliwalas ang lugar. Kakilala din namin ang may-ari ng nasabing kainan na ito. Napansin ko ang isang servidora na panay tingin at ngiti sa akin noon. Siyempre, tinitingnan ko din baka kasi kakilala ko. Sabay sabi ko sa may-ari, "Madam, ang ganda naman ng bagong tao nyo. Dadami lalo ang kakain dito." Ngumiti ang may-ari na itago na lamang natin sa pangalang Ate Beng. Sinabi nito na bago lang yan. Pangalawang araw pa lamang umano nito. Sabel ang pangalan niya. Mukha namang masipag. Ngumiti ito at ito pang nag-serve ng pagkain sa amin pero iba ang naging pakiramdam ko bigla sa mga tingin nito sa akin. Yung tipong pagkalapit niya. Yung amo ng mukha niya pero parang may binabalak na kakaiba. Tinitigan nito ni Glenn at nang mapansin ng babae na nakatingin ng asawa ko sa kanya, bigla niyang binaling ang tingin niya sa iba nun. Makalipas pa ang ilang oras, nakasakay na kami ng Roro. Dito, naramdaman ko na sumasakit na yung lalamunan at tiyan ko. Ang ginawa ko ay nagtungo ako sa banyo nun pero wala namang lalabas. Naisip ko na lamang na baka nalamidan ng tiyan ko sa ininom kong soft drinks nun. Kaya nagpahid na lamang ako ng efficacent oil nun at nagpahinga. Nang makarating kami ng Calapan Port, mas lalong sumakit ang tiyan ko. Nag-CR ulit ako pero wala talaga. Ang ginawa na lamang ng asawa ko ay dinala ko sa pinakamalapit na klinik. At ang sabi lamang ng doktor nun, kinakabag lamang ako. Binigyan lamang ako ng gamot. Nang pabalik na kami sa hintayan ng bus, dito ay mas namilipit sa sakit ng tiyan ko. At dahil dito, napabagsak na lamang ako sa lupa at nawalan ng malay noon. Lagising na lamang ako na nasa isang bahay na. Dahil sa Batangas to Calapan ang biyahe ng asawa ko, marami itong kakilala sa Calapan at dito nga ako dinala sa isa sa mga bahay ng kakilala niya. Narinig kong sabi ng kakilala ni Glenn, "Pare, baka nakilkig yan si Ann. Magpapatawag lamang ako ng albularyo." Makalipas ng ilang minuto, dumating ang isang matandang lalaki. Lumapit ito sa akin at tinignan ng mga kuko ko at hinliliit ng daliri ko. Pinataas din ito ng bahagya ang damit ko at hinilot-hilot ako noon. At dito na nga ay sumuka ako at sobrang baho nito. Tinanong ako ng, "Neng, saan ka ba kumain? Hindi mo ba alam, nilason ka na?" Maya-maya pa, nagsagawa ito ng pagtatawas. At dito lumabas ang isang imahe ng babae na gulo-gulo ang buhok noon. Tinanong ako ng albularyo na, "Neng, meron ka bang kaaway o nakaaway? Matagal-tagal nang may galit sa inyo ito ha. Hindi lamang ito nag-iisa." At sa patuloy na pagtatawas ng albularyo ay sinabi nito ang pangalan ng naglason sa akin. "Neng, may kilala ka bang Sabel? Yan ang lumason sa'yo." Dahil sa sinabi ng manggagamot, talaga namang nagulat ako. At dito nga ay tinawagan agad ni Glenn si Ate Beng at hinanap si Sabel noon. Tumugon ito nang wala na umano doon. Nagpaalam umano na merong bibilin sa palengke. Sinabihan namin si ate na tawagan agad kami pag dumating dahil nakatimbre na ito sa mga kakilala naming mga pulis sa Batangas Port. At handa na itong hulihin noon.
Pero tumugon ng matandang manggagamot sa Rzat na hindi na umano babalik yon. Kahit saan hanapin ay hindi na ito makikita. Dahil sa mga oras na yun ay nalaman na nito na nagpadamot ako at nabisto na ang mga plano niya. Sa sobrang galit ni Len, gusto pa nitong bumalik sa Batangas pero pinigilan ko na naman ito. Lumipas sa mga oras at tuluyan nung naalis na manggagamot ang mga lason na nakaring ko. Habitin na rin namin na pagpasya na magpalipas ng gabi dito sa Kanapan. Pubayat naman ng kaibigan ni Bien. Kinabukasan, habang naghihintay kami ng bus, isang matandang babae ang nakapiyan sa amin ng pamanawa kong anak na itago niya na lamang sa pala ng limbin. Nabilalaway ang matandang nito. Naisip ko na lamang na baka may sakit ito. Handang dumating na ang bus na sasakyan namin pauwi ng Aklan. At dito, Sir Sam, lumapit ang matandang babae sa akin at bumunaw ito ng, "Day, gusto mo, palit man ng buhay ng anak mo, tapalit ng buhay ng kapatid mo?" Sabay nisi ng mahina. Dahil sa narinig ko ay nagulat at napatingin ako sa matandang yan. Umilit ang ulo ko at sinabihan ko ito ng, "Nay, kahit buhay man daga sa bahay namin, hindi ko bibigay sa iyo." Sabay dura sa lupa. Di po ipinawag ko na rin si Glenn. Dahilan para lumapit ito. Umalis ang matandang babae at palingon-lingon at patawa-tawa na parang baliw na. Tinanong naman ako ni Glenn kung sino yung matanda. Sinabi ko na lamang na baliw siguro yan. Nakasakay at nakaanis na kami ng Kanapan pagtatapos nun. Fast forward, dumating kami ng Aklan at dito ay meron naman na kaming matuturian na bahay sa katulong ng isa sa mga kasamaan ko sa trabaho. Malapit ito sa main road. Medyo malapit-lapit na rin ito sa mga pamilyan. Marami-rami na rin ang bahay na katabi ng bahay na nirerentahan namin. Bikoy, nakabalik na rin ako sa pagtatrabaho. Bumalik na rin si Glenn sa Batangas. Noong mga panahon na yun, Sir Sel, ako, ang dalawa kong anak at isang mapagkakatiwala ang katulong na itago niya na lamang sa panganang Rose ang kasama ko sa bahay. Dahil sa trabaho, nakalimutan ko ang mga problema sa mga nason-nason na yan at mga aswang. Dahil maaga pa lamang napasok na ako ng trabaho at gabi na rin ako nakakauwi. Isang araw, Sabado, wala akong pasok. Sinama ko sa pamamalengke ang bunso kong si Linvin. Dito nga ay napadaan kami sa pwesto ni na Kuya Rancho at nakapagtamustahan kami doon. Napansin niya na sumulangan ng umadiscovery ay hindi na rin sila namatayan ng hayop. Pabiro pa naman na sinabi, "Mer, pasensya na panaga kuya. Mukhang may balat sa plate yung kapatid ko." Sabay tawa nito. Pero sa kabila ng pagbibiro ko, pinayuhan pa rin ako nito na mag-iinat dahil may sanggol akong naiiwan sa bahay. Idagdag ko lamang po si Rose ay manayong kamag-anak ni na Kuya Ranjo. Sinabi ko naman kay Kuya na safe naman ang mga bata dahil nandun na si Rose noon. At alam nito ang gagawin pag may ibang tao. Konting background lamang po sa ugali nitong si Rose. Wala itong tiwala kahit tanino. Para kay Rose, tanam kong nakikinig na yun. Dumano ka dito sa bahay. Puro high school na yung mga anaga mo. Balik tayo sa kwento. Pagkatapos naming magkwentuhan at nakapamili na rin ako ng mga kailangan, uuwi na sana ako noon. Nang may humarang sa akin na isang lalaki at isang babae. Tansya ko, lasa edad 30s pa namang ang mga ito. At dahil nga Sabado noon ay marami din tao sa palengke. Dito ay pilit akong sinisisik ng dalawa. At napapansin ko ang lalim ng hina ng mga ito. At yung kunong na sumisingot-singot. Maya-maya pa,
Pilit man itong gustong hawaan si Linlin. Nawanang ano-ano ay biglang may nagsalita ng, "Hoy! Ano ginagawa niyo? Mandurukot tayo na." Deeper nga papingin ako kung sino ito. At pabiliwan ko, si Jimwell ito. Palanay na anak ni Kuya Ranjo. At sa edad na 14 na taong gulang, makisid na ang katawan nito. Dahil tumutulong ito kay Kuya Ranjo sa palengkinan. Biglang nagsalita ang babae ng, "Huwag kang makialam dito bata. Hindi na lang kayo nawawala ng hayop. Mangi-istorbo ka pa." Dito ay hinila ko ni Jimwell, panayo sa banawang ninanaw na yun. Pumaray pa ng tricycle para makasakay kami. Nagpasalamat naman ako. Bago kami nakaibis ay napsalita ang lalaki ng, "Nagbalik ka na pala. Balik na naman gusto mo." Umisita. Sinagawa ni Jimwell ang danawa ng mga bayo. At dito ay naalala ko na naman ng baliw na matanda sa kanapan. Kinadabihan, pagkatapos magapunan ay nagpaalam sa Pilipito si Rose na may bibiling damang umano. Maiwan ako at ang mga bata sa bahay. Maya-maya pa, nakaramdam ako ng parang sobrang init pero nakatutok naman sa amin ng electric fan. Di ko ay nagpasya akong maligo. At dahil fulog naman ang bunso ko at ang panganay kong itago niya na lamang po sa panganang Arias. Naglalaro ito ng kung ano naman. Sa kanabipnaan ng pagligo ko, meron akong narinig na isang malalim na paghiya. At kasabay nun ay ang mahinang pagsitsip. Binaniwala ko lamang ito. At maya-maya pa ay biglang may kumanabog sa may bubulan. At maririnig kong nagsisisigaw si Rose sa labas ng bahay. Nagsimula na rin umiyak si Linlin. Mabilis ako nabis sa pinungo si Rose at pagsilip ko sa bintana. May binabatay pa sa taas ng bubulan. Dahil sa ginawa ni Rose ay naglabasan ng ibang kapitbahay namin. Kipan-kipa umano ni Rose ang isang malaking baboy na nasa itaas ng bubulan. Dahil siguro, hindi lahat ng tao ay naniniwala sa aswang. Pinagtawanan na lamang ito. Meron din namang naniwala. Ang iba ay nagtipit-balikat na lamang. Pinapasok ko na itong si Rose sa loob at tinanong ko kung ano pa ba ang nakita niya. At tulad na ng sabi ko, nagpaalam ito na lalabas muna siya para bumili. Pasintabi po sa mga kababayan. Pero bulili ito ng palangailangan ng babae. Pag may buwan ng dalaw. Nang pabalik na siya ng babae, malayo pa lamang ito, ay may nakikita na itong may gumabanaw sa ipas ng bubong. Inaaninag niyo mano'y panan. At nang tuluyan na siyang nakalapit ay dito niya nakita ang isang malaking baboy na paikot-ikot sa bubungan ng bahay namin. Dahil sa may lahi si Rose na agularya nun, alam niya umano ang nakita niya. Dito nga ay pumulipiti ng bato at pinagbabato ang nilalang habang sumisigaw. At nang maglabasan na lang ang mga tao nun, nakita umano ni Rose na nagpaparoon itong baboy palayo. Niliport namin ito sa barangay pero halos pagtawanan lamang kami ng karamihan. Ang ginawa naman ng apitan ay nagparonda ng mga tanod paggabi na. At lumipas pa yung mga ilang gabi nun. Doon ko na napapansin na parang may nagkukutkot sa bubungan namin. At kasabay nito ay mabahong amoy imbornal. Madalas na rin umiiyak ang mga anak ko. Lalo na kapag kumaagap ang dilim. Isang umaga, naisipan ko ako muna ang magpaparaw sa anak kong bunso. Dahil maraming gawain si Rose na. Maya-maya pa,
Lumapit ang isa sa mga kapitbahay namin na hindi ko napapalalanan. Nagtatanong ito sa akin kung nangangailangan pa ba ako ng isa pang mag-aalaga sa anak ko. At dahil alam kong nahihirapan si O sa pag-aalaga sa dalawang bata at gawaing bahay, napaisip ako noon. Sumagot ako ng gusto ko sana pero wala akong makita. Sumagot naman ito na meron daw siyang kakilala. Baka umano gusto ko. May sakit daw yung magulang nito kaya gusto magtrabaho noon. Tumangutango naman ako at ang sabi ko dito ay tatawagan ko muna ang asawa ko pag pumayag. Kakausapin ko ulit siya. Ganun na nga nangyari, Sir Zed. Pumayag ang asawa ko na kumuha ng bagong magbabantay sa bata. Kinausap ko nga ang nasabing kapitbahay. At dito ay pinakilala nito ang isang babaeng pangalan ay Susan. 18 taong gulang. Maamo ang muka. Tahimik. Tubong Pasig, Iloilo umano ito. Pero matagal na umano silang nakalipat dito sa Aklan. Sa totoo lang, Sir Seth, hindi ako magaling kumilatis ng tao. Pero itong kasama kong si Rose, duda na agad sa mga kilos ni Susan. Pansin di umano Ni Rose na hindi ito makatitig ng diretsyo sa mga mata ko. At halatadong hindi nagsasabi ng totoo habang nag-uusap kami. Dahil nga nirekomenda ito ng, alam mo na, mabuting kapitbahay. Kung mabuti nga ba. Tinanggap ko itong si Susan. Dumaan ang mga araw at wala naman akong napapansin na iba sa mga kilos nito. Masipag at mabilis mautusan sa gawaing bahay. Pero hindi ito pinapatulong ni Rose sa pagluluto at napansin namin na hindi ito sumasabay pag oras ng kain. Ang laging dahilan nito, busog pa umano siya. Nakakasabay lang namin itong kumain. Pag binibigyan ito ng ulam, ng kapitbahay naming nagrekomenda mismo sa kanya. At dito, Sir Zed, dumating ang isang gabi na hindi namin makakalimutan. Christmas party ng kumpanya ang pinagtatrabawan ko nun. Pero parang ayaw kong pumunta dahil maaga pa lamang mataas ng lagnat ni Arias. Dinala ko naman ito sa center. Binigyan lamang kami ng gamot at umuwi na rin. Pagkarating sa bahay, sinabi naman ni Rose na, "Ate, uuwi muna ako para sunduin si Lolo. Baka kasi may bumati lamang kay Arias kaya masama ang pakiramdam nito." Itago na lamang po natin sa pangalang Lolo Delphine, ang lolo ni Rose noon. Isa itong manggagamot. Dito nga ay pumayag ako pero sabi ko, huwag masyadong magpapahapon. Dahil kailangan ko pang dumalo sa Christmas party ng kumpanya. Tumango naman ito at umalis na. Dito ko napansin itong si Susan na panay singhot kay Nindin at patulo-tulo pa ang laway nun. Tinanong ko ito ng kabiro ng, "Susan, baka maubos na yung amoy niya na kakasinghot mo." Ngumiti ito at sinabing, "Ang sarap-sarap at ang bango-bango kasi ni Nindin, ate." Silabihan ko na lamang ito na paliguan ng bata nun. 3:00 ng hapon, dumating si Rose pero wala si Lolo Delphine. Tinanong ko naman ito kung nasaan ang lolo niya at tumugon naman ito ng, "Mamaya pa siya pupunta, ate. May tinatapos lamang na trabaho." Nagtaka naman ako kasi alam ko wala namang trabaho si Lolo Delphine. Pero nakita kong sumenyas itong wag maingay nun. At dito ay nagtanong ako sa mahinang boses na, "Bakit? Anong meron?" Dito ay sinabi ni Rose na ilang gabi na umanong napapansin ito na umaalis itong si Susan kapag gabi. Kapag tulog na kaming lahat, bumabalik lamang ito bago mag 3:30 ng umaga
Ibaw na sa isip ko ng mga panahon na yon. Dahil uso kasi may nakawan ng mga panahon yon. Naisip ko na baka kasabwat itong si Susan o kaya naman may pinupunta nitong nobyo. Sinabihan ko itong si Rose noon. Nadisinyin ako kapag naulit pa ang pangyayaring yon. At dahil sa may susi naman ako ng pinto, bago ako umalis, sinabihan ko si Rose at Susan na isaradong mabuti ang pinto at bintana dahil maraming gumagalang magnanakaw ngayon. Tumango naman ng mga ito. Naunang pumasok itong si Susan. Bito ay sumenyas naman ako kay Rose na tumawag sa akin kapag may problema lang. At Bito ay umayos na ako. At dito na rin Sir Seth. Magsisimula ang lahat. Itong party na ito, mga kag-you-know, point of view na po ni Rose. Matapos makaalis ni Apian, hindi muna agad ako pumasok ng bahay. Kiluwa ko muna mga sinampay para tupiin ang mga ito. Maya-maya pa, larinig ko umiyak si Dindin. At dito ay minadali ko na ang pagkuha sa mga damit na akmang papasok na ako. Nakita ko si Susan na dinibilaan ng pusod ni Dindin doon. Ang ginawa ko ay patulak kong binuksan ng pintuan. Dahilan, para gumawa ito ng malakas na ingay. Nakita kong nagulat si Susan at napapalikwas ito ng tayo at kunyari ay inaayos ang higaan. Laya-maya pa, pinakain ko na si Arias at sinabihan ikong si Susan na padibe na si Ginding. Matapos namin magkapunan ng alas-7 ng gabi, lumabas ulit ako para tingnan kung nandyan na ang lono ko pero wala pa ito. Umupo muna ako sa labas ng bahay noon para magpahangin. Walang ano-ano. Narinig ko naman na itong si Arias nang umiiyak. Bito ay tumayo na ako at pumasok pero bago ako pumasok ay nakaamoy naman ako ng sobrang baho noon. Amoy imburnal. Sobrang lansanig ko. Pinawag ko si Susan para hanapin kung saan galing ang mabawang amoy pero parang hindi ako nito naririnig. Pinintahan ko si Arias para kalunin. Pinawag ko ulit si Susan pero hindi pa rin sumasagot. Inisip ko na baka tulog na nun. Hindi ko rin naman naririnig na umiiyak si Lindin doon. Dahil nga sa baho ay ininabas ko muna si Arias. At nakalipas ang 10 minuto ay dumating naman si Lolo noon. Nagmano ako at tinarda naman ni Lolo Benefin si Arias noon. Sabi ko kay Lolo, pumasok na kami para matawas na si Arias nito. 3 hakbang na lamang para makapasok ng bahay noon. Nang biglang napatigil si Lolo at napamura. Sabi niya, "Yawa, aswan me, laki aswam." At sumenyas na huwag mainay nun. Kinalong ako ni Lolo kung panina ko pa ba na amoy yung amoy na mabao na yan. Umuon naman ako. Binalik ni Lolo si Arias sa akin at binunot nito ang itak na balabanan niya. Sinundan namin ang mabahong amoy. At nanggagaling pala ito mismo sa kwarto namin ni Susan. Mailap at dahan-dahang binuksan ni Lolo Belfin ang pintuan niyon. At kitang-kita namin si Susan. Maipim ang balat nitong nagmamantika, naglalaway, at napakahaba ng dila nito na nakapatong kay Hyundin. Napasigaw agad ako. Sinungkaban naman ang dabito ni Lolo Delfin at pinaghahataw ng itaknan. Bito ay nabising si Vinden at nag-iiyak na. Mabilis namang nakalabas ng kwarto ito si Susan at dito ay mabilisan ko kinuha si Vinden at binala ang 2 bata sa kwarto nila Apian at nilakwa agad ang pinto ng kwarto.
Si Lolo Delfin naman ay hinabol palabas si Susan. Narinig ko pang nag-uusan ng dasan si Lolo Delfin. At dito ay laking gulat ko. Dahil kitang-kita ko paglabas ni Susan doon. May dumagit ditong isang malaking itim na ibon. Inilipad dito pataas. Tuluyan ng yumayo ito. Dito ay narinig ko sabi ni Lolo Delfin na, "Yawa, dalawa pala yun." Hindi na ako nagalawang isip pa na tawagan si Ate Ann para sabihin na mga nangyari. Yun ang room sa naisang Rose Herseth. Nang makauwi ako, lerong mga chismosa na nasa harapan ng mga kanilang mga bahay. Tinuturo rito kung nasa ng bahay namin noon. Silalubong na agad ako ni Rose para kuhain ang mga dana ko. Dito ay nakita ko na nagsisimula na ng pagtatawas si Lolo Delfin. At dito ay pinanong ako ng manggagamot kung matagal na bang naninirahan sa akin itong si Susan. Sumagot naman ako ng magtatak ng buwan pa lamang. Tinanong ulit ako kung wala ba akong napapansin at bakit hindi ako nabduda kagad. Sumagot naman ulit ako nang wala nga ako panabi sa bahay nun. Gabi ako napapauwi. Nang matapos ang pagpatawas, dito, naananak ko na naman ang sinabi ng albularyo sa kanapan. Dahil nang sinabi ni Lolo Delfin, matadal na umano itong sumusunod mismo sa akin. At matadal nang may mga galit ng mga ito. Wala namang nangyaring masama sa mga anak ko. Hinilot at tinasalan din ang dalawang bata. Dito ay nabanggit ni Lolo Delfin na dalawa o ano ang ginanang na may banak sa amin na hindi maganda. Silabi ko naman dito, nirekomenda ito ng kapitbahay namin. Dito ay mayaya ko si Lolo Delfin na punta ng bahay ng nasabi kong kapitbahay pero patay ang inaw. Walang sumasagot sa mga sigaw at tawag ko. Dito ay sinabi ni Lolo Delfin ang posibilidad na bumalik pa ang mga nila namin na iyon. Dahil sa sinabi ito, lakiusap ako sa kanya na sa bahay muna matulog ng gabing yan. Pumayag naman ito. Pumata ang 10 oras ng gabi. Tilog na ang lahat ng mga tao doon. Ladisin ako sa kadalidan ng may kumakatok sa pintuan. Dito ay bumangon ako at sisilipin ko sana pero paglabas ko ng kwarto ay naroroon si Lolo Delfin. Sumenes itong huwag mainay nun. Tumangon naman ako. Maya-maya pa, palakas na ng panakas ang kato. At larinig kong meron na rin naglalakad sa ipaas ng bubuhan. Dito ay may mga dasal na binabanggit na si Lolo Delfin. May laringig kaming parang may nahulog. Dalibalin lumabas si Lolo Delfin habang patuloy na nagdadasalan. Dito ay nakita ko ang isang malaking baboy na pilit gustong tumayo. Pero tila nasasaktan sa mga dasan. Pinanong ito ni Lolo Delfin. Sino kayo? Ano ang kailangan niyo? Bakit niyo ginugulo ang pamilyang ito? Dito, narinig ko sa wagot ang nilalang label na Tandang Delfin. Huwag kang makialam sa gulo na pinasok ng taon yan. Baka madamay ka pa. Bigla itong tinaga ni Lolo Delfin ng itak nun. At napahiyaw naman ang nilalang label. Nagwika uripi pa ng, huwag mo akong takutin, demonyo ka. Kilala ko ang angkan mo. Dito ay nagsalitang aswang na, itos ito ni Tata Berting. Kailangang mawala ang isa sa mga pamilya ng taong yan, kapalit sa nawalang buhay sa angkan namin. Dahil sa mga dasan at pagtuloy na pagtaga ni Lolo Delfin, nahihirapan nang nilalang na makatayo man lamang. Maya-maya pa ay may isang malaking itim na ibon
ang bumulusok papunta kay Lolo Delfin at sa akin. Dahilan para dumapa kami sa lupa at mabilisang dinagit ng malaking ibon ang kasama nito. Napasabi na lamang si Lolo Delfin ng kahit saan kayo magpunta, magkikita at magkikita pa rin tayo. Pinapasok na ako ni Lolo Delfin at dahil dito ay hindi ako nakatulog magdamag. Kinabukasan pagpasok sa trabaho, kinuwento ko ito sa mga kasamahan ko sa opisina pero napakamot na lamang ang mga ito ng ulo. At baka nananaginip lamang umano ako noon. Siyempre Sir Seth, pinaglaban ko talaga na nangyari yon. Modernong panahon na umano. Nagpapaniwala pa rin umano ako sa mga aswang. Sabay tawa ng isa sa mga kasamahan ko. Isang araw, day off ko, nang bumili ako ng gamot sa sikat na pamilya ng gamot noon. Hindi ko alam kung mamamangha ako o matatakot dahil nakasalubong ko ang matandang babae na nakita ko sa kalapal. At nang malapit na ako dito, nakita ko yung napakaraming sugat nito sa may leeg at braso. Nagsalita ito ng, ang sarap naman ni Dindin. Napatingin ako sa kanya at nasabi kong, sino ka ba at anong kailangan niyo sa pamilya ko? Dito ay patawa-tawang lumalayo ang matanda. Kay Susan naman, hindi ko na ito nakita pa. At sa kapitbahay ko ay bumalik ito pero hindi na ako pinapansin. Iwas na iwas din pag nakikita kami. Dahil sa mga nagaganap sa buhay ko, dito na ako humingi ng tulong sa pamilya ni Glenn. At dito na magaganap ang gulo na hanggang ngayon, hindi pa rin natatapos. Tawagin na lamang po ako sa palalang Helen. Isa akong nurse ngayon sa ibang bansa. Yung kasama ko rin po dito, yung nurse na kasama ko sa pinutuloyan ko na Pinay ay hilig na kinig na katatakutan. Kaya naman minsan noong binahagi ko sa kanya yung mga karanasan namin sa probinsya. Sinabi na sa akin na ipadala ko ipa sa inyo. May 40 anyos na po ako. At sobrang tagal ko na rin nagtatrabaho nurse dito sa Middle East. Lumuna, mahirap gawa nga ng clinic lamang ang pwedeng pasukan. 10 year study ang learning po kasi kapag sa medical fields, lalo na kapag sa ibang bansa. Kaya bukod sa requirements ng nurse mula sa Pilas hanggang ibang bansa, meron pa dito mga requirements kung gusto mo makapasok ng punuyan sa isang magandang institusyon o yung tipong malaki ang ospital talaga. Isang taon matapos ako maging ganap na nurse, noong nasa Pilipinas pa ako. Hindi ako agad nakahanap ng trabaho. Dahil sa imbiman niya, minsan voluntary nurse ka at magkakaroon na lamang ng sahod kapag malakas pa sa politiko. Lalo na sa probinsya. Ayos na naman po sanang voluntary pero hindi po ako nakapasok agad noon. Gawa ng nagdasakit ang tatay ko. Bilang paranay, kailangan ko muna ng pagkakakitaan talaga. Handang sa makalipas ang isang gawan. Yung ninang ko, nagkaroon ng posisyon sa munisipyo sa kabilang bayan. Sobrang close po ito ni nanay. Kaya naman noon bumisipa ito at napahapyawan ng nanay ko na hindi pa ako nakakapasok talaga sa ospital. Wala siyang pag-aatubilin hiningi ang resume ko. At sasabihan na lamang umano ako kapag naproseso na. Makalipas lamang ang mahigit 2 linggo. Matapos kong ipasa ang biodata ko o resume ko na yun. Pinatawag na ako ng ninang ko. Medyo may kalayuan yung kanila mula sa amin. Kaya naman sabi ni Ninaw, pwede naman akong magdormitoryo pero hanggang hindi pa ako nakakasahod ay doon muna ako tumira sa kanila. Medyo maraming adjustment ang ginagawa ko noon. Kadaya na lamang na kapag mid-shift ako,
At hating gabi ang uwi ko ay doon na ako nagpapalipas ng gabi sa may ospital. Doon ako umiidlip sa loob ng locker sa likod lamang ng nurse station. At tapat maliwanag na ay uuwi ako sakay ng tricycle nun. Dapat naman pang gabi ako. O let's say, alas 10 ang simula ng pasok ko. Lagi namang mga alas 5 o alas 6 na sa hospital na ako nun. Swerpin akong alas 7, Sir Seth. Kasi yun yung mga last trip na mga tricycle kapag probinsya ka. So umaga naman, nakakanuwab-luwag ako kapag alas 6 yung pasok ko. Kasi marami namang tricycle nun. Pagka-uwi ko din naman, ganun din. Ino-offeran ako ni Pito o asawa ni Ninong na imomotor paminsan-minsan. Kaya sumasabay ako kapag may transaction siya sa bayan. Pero kadalasan gawa nga ng naiya naman ako ay may peras akong tumanggi. Malip lamang ginamsawad sa probinsya. Kaya naman kapag dumadating, binabudget ko rin para mahappy sa mga magulang ko. At syempre, binibigyan ko rin kila Ninaw. Sila Ninang naman, Sir Seth. Madalas po tumandiyan. Masipag naman daw ako. Kapag nakakauwi na kasi ako sa kanila, pero yung linis na ako, naluluto. Yung pipong wala nang ginagawa si Ninaw. Pati si Tito, ako din niya nagpapakain ng alaga ini ng baboy. Pati manok po yun. Dapat day off ko naman na madalas isang araw lamang sa kada 6 na araw na duty. Dimediretso ako sa bahay namin para doon na maglaba. Yan naman kasi nga paghandaan ko, Sir Seth. Pang 1 linggo yung mga uniforms ko noon. Bali nangyari pa isang gabi. Mid-shift ako noon. Yung isa kong katrabaho na kasama sa shift, uuwi pagka-out. Hindi daw siya mananapili sa dorm niya at susunduin daw siya. Nagtataon naman na yung dadaanan niya pauwi ay dadaan doon sa kalsada na papasok niya ng Ninaw. Kaya sabi ko, sige, sasabay ako. Maglalakad lamang ako pagkaraping doon. Pupal, may susi naman ako ng bahay ni Ninaw. Magandang ko lamang na meron mang cellphone noon na text at call lamang pero ako po, hindi ko pa ma-afford magkaroon. At di lahat may cellphone noon. Mga bandang alas 10 natapos ang shift pero pasado alas 11:30 na kami natapos dahil meron pa pong pinapawag na endorsement. Dumating naman ang tricycle at maayos naman na kami nakabiyahe. Miyaya pa ako makapiyesa noon pero dahil may pasok pa ako kinabukasan, sabi ko next day na lang. O dalhan malamang kami ng pagkain sa ward. Bumaba ako sa kanto noon. Sinabihan pa ako noon ng kasama ko na pwede naman na silang pumasok pa sa loob para dunuyan na akong mapid. Pero dahil sa naiiyan na rin ako at hindi naman ako takot. Sabi ko, wag na. Carry bells. Nilakad ko ng paloob. Bihira ko namang makita ng gabi itong lugar nila Ninaw. Medyo mapuno, oo. Tumpok-tumpok yung kabahayan tapos biglang may bakanting lupa. Meron din. Kung palitili ang lakad ko, siguro bago pa mag 10 minuto ay nasa may bahay na ako. Badad-bag ko lamang Sir Sap na yung bahay nila Ninaw at Ninong ay sementado na. Wala silang aso. Hindi man nila ipinakahilidan dahil na natroma na si Ninong gawin na nasa dasaan yung aso niya mga ilang beses na. Sa likod naman ng bahay nila ay yung mga alawda nilang baboy at manok. Tapos sa dulo ay putikan lang kung saan tumutubo naman yung mga grabe. Pakanta na ako noon na malapit na sa bahay nila. Dang walang ano-ano. Mayroon akong naririnig na kaluskos. Para bang nagwawala na ano. Natakot ako syempre. Tapos nagmadali na ako maglakay gawa nung malapit na lamang naman eh. Tahimik ang gabi nun. Maski kahulan ng mga aso. Sa malayo lamang talaga naririnig. Muna sa may bandang poste na ako sa Maribakod, banda ni Ninaw.
Halos mapatindi ako, Circe. Nang bigyan na lamang merong yumakap sa akin. Tapos sa harap pa. Kumbaga bigla na lamang siya lumitaw pagtalagpas ko doon sa poste na merong ilaw. Doon siya nagkubli sa parting madilim. Yun ba ako lumpaong palapili kaya imbes na sumigaw ay napaatras na lamang ako nan. Akma ko na sana siyang itutulak pero hindi ito bumitaw. Nung narinig ko ito napabulong niya at sabi na, "Maawa ka sa akin. Nurse ka, ba? Naka-uniform pa na nurse." Nabatingin ako sa kalya. Nakita ko na medyo madumi siya pero hindi siya yung tulad ng ibang nasa kwento mo na may amoy mabaho. Siguro amoy putikan lang, nanon. Numulokal pa na ako. Bigla niyang pinakita yung lapay mula sa may palad niya hanggang sa braso. Nabulat ako nun. Pinunuo siya kung anong nangyari yan. Hilong-hina siya, Circe. Kung bilang isang nurse ay very pa na yung babaeng malalanak na. Unang naisip ko nun, baka mamaya inaway ng asawa o bigya binubog. Madanong nangyari kasi sa probinsya, Circe. Himatak ko naman siya agad sa loob ng lote. Pagkatapos ay sa may terasa ko siya pinaupo. Binuksan ko yung pintuan. Gigisingin ko pa sa alas na pita pero parang tulog na tulog sila at hindi mo na naramdaman yung pagdating ko. Binuksan ko lamang yung ilaw sa may balkonahe nun. Sinara ko muna yung pinto gawa ng syempre hindi na naman talaga ako buong magpitiwala. Main Circe. Sa mga katulad ko mga medical employee na sa public hospital nagtatrabaho, uso na sa amin yung mga extra mga gamot. Makuha ng mga supplies ng pasyente na hindi na nila nakukuha matapos nila umuwi. Mga sobra yung kadalasan na ito. Meron akong dadon. Iniipon ko yon. Dahil minsan naman po kapag may pasyente na walang-wala at merong mga extra, yun yung binibigay namin sa mga pasyente yon. So ganito. Binitbit ko lahat yon. Panlinis, alcohol, yung dextrose na kinaparog na sodium chloride na nasa maliit na bote. Panabas pa namang ako, sir. Nang masilip ko siya sa bintana. Sabi ko, "Hala, bakit parang yung walk naman niya kanina parang magulo pero bakit ganon?" Bigyan na lang naging tuwid. Tapos napapansin ko din na isang parte ng braso niya na merong latay. Binadampi-dampi niya sa bibig niya. Hindi ko alam kung hinihipan o tinibiraan. Tsaka ewan ko ba, Circe? Laking probinsya naman ako . Though, sa may syudad ako nakapagtapos ay lumaki naman ako sa mga liblib at naniniwala ako sa malaswang. Pero ba't tayong parang may gamot ko? Parang mas nag-focus ako sa pagiging nurse ko. Masarap pa rin ang tulog ni Ninang nun. Humihilik pa. Lumabas ako. Sabi ko sa babae, imbes na pagkakalamda ko ni magsi-50 la. Kung gusto niyong maghugas sa poso sa ligilid ng bahay, okay lang ako. Pupunta kami doon para linisan namin yung sugat niya. At pagkabalik ay lilinisan ulit namin ito. O more naman ito. Tumayo ako para ako na yung magmando ng poso. Habang siya, sinasahod din yung tamarin niya, braso at paa. Tapos ay bumalik na kami doon. Hindi ko na siya naalalayan kasi napakabilis na niya. Pero may pagkakataon na aari-ari siya nun. Pagkaupo, habang inaaris ko yung mga kotarn, pinanong ko siya kung anong nangyari nun. Kung para saan siya. Sabot niya, dyan ng bawa. Tapos ano mo, sir, nag-iklento siya pero hindi ko maintindihan ang kinikwento niya. Para bang malalim maluan na lingwahe yun.
Pero sabi ko, sige Lew. Kapit na Sir Seth. Magpapapak na sana ako ng dextrose na sodium fluoride ng pagkabukas ko lang. Mula sa pagkakaupo na Sir Seth, bigla na lamang itong napalunbag. Yun, umihod pa talaga ito. Sabay umatas ko at sumandalgawan sa balkonahe. Kinanong ko siya kung bakit nun. Sabi ko, hindi pa yun alcohol. Hindi rin ganoon ka di pero parang tubig alap lang kumaga. Imiling rin siya. Sabi niya, aalis na lamang daw siya. Sabi ko, hindi pwede at baka maano ka na naman dyan sa labas. Pag pa umaga na lamang siya kako. Pwede kaya ay gigisinin ko si Tito at ihapid na lamang siya sa barangay. Nubuli ko na napagtanto, Sir Seth, na kaya pa na siya iwas na iwas doon. Kasi dahil din sa dextrose. Sa mga hindi nakakaalam, yung isa sa mga dextrose na pinapawag na sodium chloride, para po yung tubig na may halong asin o tubig alat. Pero syempre hindi ko harbid na pansin nyo sa kabahirano. Malay ko ba na tao lamang siya, di ba? Noong dito na ako na gisinin si Dito noon. Dito na ako naguyat. Tas yung bakod at gate, napakataas yun. Nakakandado yan pagkapasok namin. Kumbaga kung lalabas man siya, kailangan niyang magsabi sa akin na buksan yung gate na yun para matandar ko yung tandado. Inyanan talaga. Lumingon lamang ako saglit sa pintuan. Isang inaw lamang ng pusa ang narinig ko. At pagtatapos nun, nakita ko siyang nasa labas na ng palsada. Nakayapak at naglalakad palayo at mang madako siya sa bandang poste, Sir Seth. At matamaan ng ilaw nun. Duhaghag na naman ang buhok niya. Para na namang nananagoy o hirap na hirap ang boses ni ka. Doon na ako kinilabutan. Hinata ko na yung lagay ng bag ko at pumasok sa bahay. Siguro, mga 10 minuto pa lamang ang nakalipas nun. Nakabihis na ako. Bigla na lamang yung damit ko na pang nurse na nakalagay doon sa isang hiwalay na basket sa kwarto. Nawamor. Napaabaho. Bayad pa nito yung binabad sa panis na laway. Kaya naman binabad ko na lamang yan sa may lababo. Hindi pa ako natulog lan. Noong pasado alauna, gising pa ako. Ginawa ko ay nag-init ako ng tubig para lagyan na yung thermos para pagising na Ninang magkakapi na lamang sila. Yung kaming lamig sa kaldero, nilipat ko na rin sa plato at hinugasan para saringan na lamang. Saka ako pumasok sa kwarto at nahiga nun. Mga siguro, mag-aalas 3 o alas 4 na tano ang Sir Seth noon. Mabisin ako kasi nagbukas yung ilaw sa may sala. Karahaping gising lamang ako nun. Maramdaman ko na sumilip yung ninang ko. Tapos ay pabulong niyang sinabi kay Tito na umuwi na nga daw talaga ako. Pinatay ulit nila yung ilaw sa may sala pero bukas naman ay sa may balkonahe. Makikita naman kasi yun sa gilip ng bubungan. Maririnig ko na noon na may kausap si Tito pero hindi ko na inintindi pa. Haldun sa makatulog na lamang ulit ako, Sir Seth. Pasado alas 10 na nung umaga ako nang nadising nun. Mga alauna pa naman ako aalis noon kaya maaga pa. Lumabas ako. Napansin ko noon sa balkonahe na wala na yung mga upuan. Nasa may inipan nito, nakabaliktad. At malimis na rin ang balkonahe nun. Pati yung mga cert ng upuan at mesa, malimis din. Hinanap ko si Nino. Nakita ko ito sa likod bahay na pisasampay. Yung pinagubaran ko na binabad ko lamang kagabi. Yun yung sinasampay na Sir Seth. Binabanming niya. Nang makita niya ako, beri-beri siyang lumapit at mais niya akong pinanong. Anong oras ka umuwi? Anong oras ka natulog?
kanino ka sumabay. Dinong tanunan na nasagot ko naman. Tapos ayan sir. Tinanong niya ako kung may pinapasok daw ba ako noong nakaraang gabi sa bahay. Yung tanong niya na yun. Yan people alam na yung sagot. Sabi ko naman oo. Tapos kinuwento ko lahat-lahat syempre at sa barkonay ko lang naman pinapasok yon. Dahil nga para mabigyan ng lunas baka ma-impeksyon. Bumulaw si Ninaw noon. Sabi niya, pumasok daw kami. Doon na niya ikinuwento ang nangyari noong gabi din yan. Bago ko pa makita ang babae na ito. Sinabi ni Ninaw ang dipagi ng wakaan ng babae. Pati kasuotan. Natugma naman sa nakita ko. Dito ko napag-alaman na isa sa mga kabarangay pala nila Pipa yan. Sabi nga, ay isa itong aswal. Hindi naman ako pala dala doon kaya hindi ko alam at hindi ko ito kilala. Noong gabi umano na nakita ko yon. Sa kabiyang barangay umano ito galing. At as usual, Circe, ang bibiktimahin sana nito, isang buntis. Pabalik-balik daw ito doon na tumakawid lamang sa gitna ng palayan. Tapos ay dadaan doon sa may likod ng barangay. At bigla na lamang mawawala. O sabi nga, bigla na lamang mag-iiba na ranyo. Tebalasan aso. Alam ito noong kaalak ng buntis dahil ilang gabi na din pala itong minaman-manan. Sinusundan. At ang madalas nitong ginagawa ay hinihintay nito na makatulog na ang hinahat-serse. Tapos ay pipwesto ito doon sa gilid ng bahay sa tabi lamang bilay silo. Hindi kasi ito makapasok sa silong gawa ng nakaharang yon. Nilagyan ng harang ng may-ari kasi doon nang inikdog yung mga manok nila. Minsan, nararamdaman umano ng buntis ng madaling araw na nauusog na lamang siya doon sa parte na yun ng pader. Tapos kahit hindi niya magalaw ang katawan niya, nararamdaman niya na may dumidila sa paa niya o kamay niya. O kung anong parte ng katawan niya na dumikit doon. Nagigisingan ito ng asawa niya na malayo na nga sa higaan nila noon. Hanggang sa partikular na gabi na Circe, yung gabi na nakita ko itong matandang babae na ito. Tsumempo sila. Eto kamuntika na daw talaga ang bata noon. Nagkanya-kanya silang tago sa kanilang bahay ang kaanak pero nakamasil at nakasilip sa mga awang. Noong naramdaman na daw ng asawa ng babae na umusob na naman ang higaan ng buntis na ito, sinundan niya ito ng tingin. Akala niya, simpleng pagdikit lang ulit ng kamay o paa at pagdila ang gagawin ng nilalang na ito. Pero nang yung mismong tiyan ng misis niya ang dumikit sa pader at nagsimula ng umungol ang asawa niya, dali-dali niyang sinipa ang bintana nun. Hawak ang buntot pagi ay tumalundon. Kitang-kita niya umalo yung aso, Circe. Nakadikit ang mukha nito sa may pader. At ang nakapagkumbinsin sa kanyang aswang ito, nakasampa ito sa may gilid ng silong nila. Nang pabaliktad. Dali-dali niyang hinampas ng buntot pagi yung aso at tinamaan nga ito sa braso nun. Na siyang dahilan para makabitaw ito sa kinakapitan at nagpagulong-gulong ito. Siya namang labas na mga iba pang kaanak at hinabol ito pero sa sobrang bilis daw. Parang kabayong tuloy-tuloy niyang tinakbo ang likod hanggang sa palayan. Hindi ko na alam kung paano nila natuntun kung saan pumunta pero sa tingin ko ay sa manggagamot. Kasi noong madaling araw na tulog na ako, may kasamang matandang nanggagamot yung mga kalalakihan na pumunta sa bahay ni Ninang at gumising kina Tito noon. Sabi, galing daw doon yung aswang. Naaamoy nga nila. Pati yung damit ko na pinaghubaran kahit nakababad ba, ay nalaman noong kasama nila na nakadikit nga sa aswang na yon. Kaya naman sinilip din ako ni Tita noon pati nung nanggagamot.
Pero dahil ayos lamang ako ay hindi naman ako inistorbo nila. Noong madaling araw din na yun, Sir Seth, kaya nilinisan din ang balkonahe, ay doon na din daw talaga nangamoy mabaho. May sinabi pa silang inabuhan nila yon. At yun ko nga naisip na baka kaya iritang-irita yung nilalang doon sa tubig na panlilinis ko. Kasi nga maalat yon. Hindi umano itinuro nila ninang ang pinaghihinala ang aswang. Ayaw din naman nila mag-assume dahil baka mamaya hindi naman siya yon. Nataon lamang na papunta sa barangay, di ba? Na malinaw. Pero pagkatapos noon, sir, tila ba naglaylo muna ito kasi hindi na umano bumalik doon sa bahay ng mag-asawa. At itong ninang ko na nangalap ng balita noon. Ilang araw na rin umanong hindi lumalabas ang babaeng taga-barangay nila. Na dati naman ay araw-araw nakapwesto sa palengke. Nag-iikot sa barangay hall at palibot ng paralan para mag-alok ng mga minatamis. Pero noong malapit na ulit mga anak ang babaeng buntis na yon, binalikan ulit umano yon. Ang kwento nila tito, habang umiire ang babae sa bahay nila, nababaklas umano ang bubungan nila. Diyan naman din ang bato at pagtusok ng mga kaalak niya sa taas pero magaling daw talaga umilag. Kaya nung malabas na yung bata, halos lingkisin umano ito ng komadrona ng itim na tela at linisan gamit ang maligamgam na tubig na merong holy water. Ang hindi kasi ginawa ng mga bantay noon ay tawagin ulit ang manggagamot kaya talagang wala silang nagawa kundi habulin ng habulin na hindi naman nila magawa noon. Kinabukasan, parang ang binagyo umano ang bahay na yon dahil nagkabaklasan yung bubungan. Nakalipas ang ilang araw, nakakalap na naman ng balita ang tiyahin ko na inaway ng isang kaanak nila itong pinaghihimalaan na aswang. Itong kaanak niya pala, kilala noong sa kabiyang barangay na yon. Noong pinawas daw kasi yung bata at yung nawanak noon, lumabas sa tawas at sinabi ng manggagamot ay may kamag-anak nga daw din sa barangay na yon yung nilalang na ito. Alam mo naman, kumakalat yung kanyang kwento. Tayo ang batinan, Sir Seth, lapag-chismisan din itong kaanak niya lalo ng ibang nakakaalam na may daing na sila. Takot ako noon na umuwi ng gabi. Lumabas ng gabi. At kahit umaga pa nga na naglalakad ako hanggang makakipan ng tricycle papunta sa trabaho. Dugmula kasi nang malaman to yung bahay ng aswang na ito. Nagiyan. Lagi merong kapagdagaan kami ng ninang ko o maski ako lang. Lalabas talaga yan tapos tapayo sa may perangtahan nila. Pipipiglaran sa akin. Hindi na ako nawalan ng luya magmula noon. At kapag sininaw ng kasama ko at nakikita niyang palapit pa lamang ang babae nito, sinasabihan niya ito na makikiraan daw. Hindi naman umiimik yan. Mga 5 buwan na ako sa ospital nung magsimula na ako mag-dormitoryo. Mura lang, bed space. Marami pang pagpaparamdam ang aswang may kawain kay kita. Na kahit daw hindi pa ako nakatira sa lugar nila, ay parang normal na lamon din sa kanila. Ang benong gawain niya. Ako po si Jack. Isang hamak na katulad ng karamihan. Pero punong-puno ako ng karnasan. Partikular sa mga kababalagan. Hindi ko alam kung bakit. Para kasing nakasunod na sa akin ng ganito. Na siyang hindi ko naman nakikita sa ibang tao sa amin. Nangyari ito nung dekada 80 sa San Fernando, sa may Sibuyan Island. Sa bukidong banda ako nakatira. Kasama ko ang pamilya ko. Si Tatay Burong, Nanay Esha, at kapatid kong si Puloy. Nasa 15 taong gulang ako ng mga panahong yon. Hanggang elementarya lamang ang natapos ko. Hindi naman sa pinahinto ako ng mga magulang ko, kung hindi kagustuhan ko talaga yon. Nabubuli kasi ako lagi. Ito ang dahilan kung bakit pinili ko na lang na tumigil. Kinakamuyan ako, kinatatakutan, at parang pinagtatawanan.
Eto na nga, ay dahil yun sa kung ano meron ako. Na kesyo kinakausap ko daw lagi ang sarili ko. Tapos kung ano-ano na lamang umano ang mga sinasabi ko sa isip na hindi umiiral. Madali lang intindihin. Ibig sabihin, nakakakita ako ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. Na siyang minsan nang naipatingin sa doktor at baka may sakit ako sa utak. Pero malinis po. Kontrolado ko ang diwa ko noon. Ibig sabihin ay wala akong saltik. Hanggang siya nagpatingin ako sa albularyo. Doon ay natuklasan na isa akong dibino. Wala naman akong alam sa mga bagay na yan. Hanggang sa nalaman ko na itong divino pala ay isang biyaya. Tas, Bertudes. Napayuan ako ng albularyo na kung nanaisin kong maging katulad niya. Siya na daw ang bahala gumabay sa akin. Wala naman akong interes na pasukin ang ibang mundo ng mga panahon na yon kaya tumanggi ako at sinabing ayaw ko. Yung albularyo pa noon ay napakatanyag sa lahat ng larangan ng panggagamot. Alam na alam niya. Mula sa orasyon at organiko. Tawagin na lamang natin siyang Kapio. Dahil sa tumanggi ako, pinayuhan niya na lamang ako noon. Ang sabi nito ay maging kampante daw ako palagi. Huwag matatakot at kapag nagkaroon ng problema, lumapit lamang daw ako sa kanya. Ganito kasi yun, Sir Seth. Nakakakita ako ng mga kaluluwa. Malakas ang pandama ko. Kung hindi ako nagkakamali. Third eye ang tawag dito. May bata, may babaeng umiiyak. May matandang parang baliw. May parang maid na duguan ng palda. At may makikita ako sa salamin na napakapangit na mukha na parang hukluban. Pero ang nakakapangilabot ay yung nakikita kong parang hindi tao nun. Madalas, bigla na lang napapadaan sa harapan ko na siyang ikinabibigla ko nun. May sisilip sa kakahuyan. Magtatago ka agad. Tapos may kumakandirit na maliliit na nilalang. Madami pa. At hindi ko alam kung ano-ano sila nun. Pero ang pinakaayaw ko talaga sa lahat ng nakikita ko, yung parang higanting nilalang na mapapadaan na lamang sa likod ng bahay namin. Maitim yon. At noong tanungin ko di pang albularyo, ang sabi niya, posibleng kapre o mano yon. Tinanong niya ako sa kung ano ang kabuang postura. Sabi ko ay yung ulo parang ulo ng dambuhalang kabayo. Doon na pailing si Kapio. Ang sabi niya sa akin ay wag ko daw pagmamasdan nito sa oras na makita ko. Dahil isa daw yun sa pinakadelikadong nilalang. Hindi yun kapre. Isa umano yung tikbalang. Ayaw na ayaw umano ng nilalang na yon na tinititigan sa mga mata. Masungit at kaagad ng babati sa oras na manggagambala umano. At kapag hindi daw ito nakontento, pinapatay niya ang nakagambala sa kanya. Pero sabi naman niya, kapag ito daw ay naging kaibigan, paniguradong buong proteksyon daw ang ibibigay nito. Maliban pa dyan, ang tikbalang daw ang isa sa may pinakamalakas na tangan na binibigay sa tao. Marami pang sinabi sa akin si Kapio. Lahat ng pipaliep ng abiso. Ang hindi ko nang inaasahan nun, na bukod sa elemento, may iba pa akong matutuklasan. At ito ang naging problema ko nun. Malalaman niyo sa kabuuan ng kwento. Pansamantalang nagpahinga kami noon sa pagtatanim. Pag-init. At talagang mahabang pag-init mayon. Ang pinagkakabala ng pamilya ko ay ang pananagat. May bangka ang tatay ko doon sa sentro. Libang ng ginamsa ng pananagat para pang ulam at kung may sasobra ay debenta. Pero laging anak buhay na yun namin. Pamamaso lang po ng pusik nun. Subid ang tawag dito sa Cebuano. Pero hindi sa araw ginagawa. Sa dabito kung saan may buwan. Minsan ay kasama ang nanay pero kadalasan ay ako. Nakakaaliw din kasi nga parang adventure yung panulubid. Ang pamain nito ay kahoy na korting hipon.
Tapos pwede ding maliit na isda na may kulay naman nakaapit-apit. Ang buntot, dito makikita ang mga kanawit. Maliliit na kalawit lang. Dalawa ang ginalabi sa bawat tapig. Kapag may kumagat na, sobra nakaka-impense to. Basta, gusto ko ang gawain na yon. Isang hapon, habang papunta kami noon sa baybayin, pansin kong pila sobrang bigat ng pakiramdam ko. Impong, bigla na lamang ako nagkaroon ng tarangkaso. Ganun kabigat at biglaan yon. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko yan sinabi sa tatay ko. Binabaybayin namin noon ang napakasupan na lugar. Ito yung pinadaanan namin ng tatay para mas makabilis ang pagbaba sa bayan. Ang problemang lala, mahirap tahakin. Shortcut kumbaga. Napakarami mga elemento. Kung ano-ano na lamang ang nakikita ko. Pero sanay na ako sa kanila. Nung malapit na kami sa isang sangi, mas lumala ang pakiramdam ko. Nahihilo na ako. Tapos ay nahihirapang uminanon. Dito na ako ng reklamo sa tatay ko na masama ang pakiramdam ko. Napatawa naman siya nun. Paano daw nangyari yan eh? Napakasigla ko kanina na. Maya-maya ay may kumadaskas sa may tawid ng sangi. Nimbang, parang may malaking hayop. Saglit na pahinto ang tatay. Sinipat yon. Hanggang sa mali 2 taong bigla na lamang iwabas galing sa kabilang parte. Puro lalaki ang mga ito. Hindi ko sila kilala. Nakatayo ang mga yon at nakapipig sa amin. Binapi pa ng tatay kasabay ng pagkaway ng kamay. Sabi niya, magandang hapon. Pero hindi sumabat ang mga yon. Nakapipig lamang sa amin. Kinalapit ko ang tapeng at sinabi kong kilala niya ba mga ito pero ayon sa kanya. Hindi o ano. Ngayon pala niya nakita ang mga tao. Dahil, dito tayo daan. Buong may hindi maganda eh. Wika ng tatay buro. Sumunod naman ako sa kanya nun. Pero habang naplalakad ako, nakagilid ang mga mata ko sa mga tao. Hanggang sa ang isa dito ay biglang umupo sa lupa. Medyo katawag pansin ang kinikilos kaya napalingon ako nun. Lawindal ako. Kitang-kita ko ang pagtipid noong nakaupo na nanlilisik ang mga mata. Iba pa ang kulay na parang purong kulay iping lang. Sinubukan kong kusakin na mga mata ko. Pagpining ko muli. Wala na mga tao doon. Napatigil talaga ako sa paghinga ng panandalian sa paggabi. Kasabay pa noon ay ang pagkawala naman ng pamilitat ng katawan ko. Sinipat ko ang buong lugar. Pero wala talaga. Rabang si tatay pa noon ay nagulat din sa bigla ang paglaho ng 2 tao yon. Sabi nito sa akin, bilisan daw namin dahil aswang ang mga yon. Walau ano-anong nagsitakbuhan kami ni tatay. Hindi na makawari ang pagtahak namin sa landas. Na yung mahirap na daan. Laging madali na lamang gawa ng milulinda dala namin yung mga bangim. Hanggang sa makarating na kami sa may baba. Dito, bumubumad ang napakalawak ng taniman ng mais, nakakaararo pa lamang. May mga panakanakang bahay din. Ang ilan sa mga nito ay may usok. Hindi may pagkakaila na may nagsisiga. Karamiwan lang naman yan sa amin, lalat takip silip na rin noon. Sinasabi sa akin ni tatay, napatay hindi na lang kami bumaba pa para managat. Hindi naman ako nagsalita. Hanggang sa nakaraos na kami sa masukal at nakarating na palada sa kalsada. Hindi ko alam kung nagkataon lang ba pero nakita kong muli yung 2 tao. Nakatambay lamang ito sa isang kanto. Nakatipig sa amin. Kinalabit ko si tatay mon. Sinabi ko sa kanyang nakita ko. Pera nang sipating ko muli ang mga tao. Wala na ito doon. Sabi pa ni tatay, ano ba daw ang problema?
Hindi na lang ako nagsalita noon pero hindi maipagkakaila na aligaga mo ako. Nakapanubig kaming ang gabing yon pero di isa ay wala kaming nakuhang pusit. Yung mga sandling yon ay wala kaming kuha. Na para bang ang malas namin. Malalim na gabi na yon. Sana iikot pa kami sa isang isla. Pero pinili na ni tatay ang umuwi na lamang daw. Pasado 12 yun kung hindi ako nagkakamali. Sobrang dilim ng baybayin. Sabi ko pa sa tatay ko, talaga bang uuwi kami ng mga oras na yun? Gawa ng mabilim at natatakot ako sa aswang. Dagdag ko, magpapalipas na lamang kami ng umaga. Uwi na lang tayo. Tsaka, nalakalimutan ko na may gagawin pala ako bukas. Pero huwag tayong dumaan doon sa binaanan natin kanina. Hindi naman sumagot si tatay. Ay diba, umuwi na kami. Nagpasalamat ako at hindi kami dumaan doon sa may shortcut. Bahala na kung malayo basta wag lang doon. Maraming araw lumipas. Nagpatuloy kami noon sa pananagat. Pero hindi na kami dumadaan pa muli sa lugar na may aswang. Ang totoo, hindi pa talaga ako nakakakita ng itsura nila. Pero sa tingin ko nun, mas nakakapangilabot pa sila sa lahat ng elemental nakikita ko sa mata. Ibain mong apat aswang na gawa ng boy sila at nabibilang talaga sa mundo natin. Sa patuloy na ginagawa namin nun, hindi ko talaga inaasahan na muli kong makikita ang dalawang taong yon. Hindi sa bukid, hindi sa balbayan, ang di mismo sa lungsod. Nakita ko kung saang lugar sila maaaring nakatira. Papauwi kami nun. Madaling araw at kasalukuyan binabaybay ang kalsada. Sa iskinita patungo sa looban kung saan isang libribyon. Nakarinig ako ng pagkakahula ng mga aso. Para bang nagkakagulo at may nangyayaring pagbubuno. Pasimple lang naman akong lumingon nun. Pero may nakita ako. Hindi ko alam kung galing ba sa impapawid. Lumundog na tao yon. Parang galing sa pader na mataas sa gilid. May pasilibad kasi doon pero sobrang taas doon kung kaya't napahinto talaga ako. Kasabay naman ito ay ang pagpahimik at pagpulasa ng mga aso. Larinig ko pang iba dito na umiiyak. Lola si katay sa akin. Hindi ako napansin ito. Sinipat tumaigi yung lumundag. Kala ko pa'y magnanakaw. Lakadapayan sa gilid ng kalsadang lubak-lubak. Hindi gumagalaw. Dahil sa kurisidad ko, nilapitan ko yon. Bagay na hindi ko na lang sana ginawa. Biglang bumigat ang pakinamdam ko. Pamilyar na pamilyar sa akin ang pakinamdam na yon. Tinaabahan ako nun. May yundod pang isa. At dito ay nalaman kong galing na sa impapawid. Dito din ako nakaramdam ng sobrang kilabot. Lalong-lalo na noong tumayo ang isang yon. Hahayaan ko po kayong humusga sa mga maririnig niyo. Medyo malayo ng konti at napipi kung alam ko ang mga nakikita ko noon. Alam niyo nakita ko, Sir Seth? Parang tao panigin. Kitang-kita ko ang mamasamasang pakpak na para bang payong na kulay kayo mangginuan. Dumi pa rito at unti-unting yumiriit. Hanggang sa yung nilalaw na yan, naging tao na nakabrifla. Yung isa naman, din ang binamlakita ko. Mabilis ako noong nagtumo sa isang kamalig. Napatago ako ron at baka maipa ko ng mga yon. Hindi ko na alam kung nasa na si tatay. Nakapipig lamang ako sa dalawa. Nagpapagpag pa mga ito ng katawan. Tapos ay pumasok sa may kakahuyan. Pagkalabas ng mga ito, may mga suot ng damit. Tapos naglakad ang mga ito sa iskinitang yon. At patungo ito sa kinaroroonan ko. Para bang mapapanawan ako ng paningin nun.
Sobrang sama na talaga ng pakiramdam ko, maliban sa panginilabot na yun. Hindi ako gumalaw, pero hindi ito naging dahilan para hindi nila ako makita. Para bang nagulat pa. At ito na. Ito na yung dalawang nakita namin ni tatay sa may bandaw amin. Nakatitig silang dalawa ng taga-sama-sama nun. Nagkasikuhan pa mala ito. Narinig ko pang nagsalita ang isa. Ayon dito ay papatayin daw ako. Nalapit sana yon. Mabuti na lamang at dumating si tatay. Tinawag ako nito na siya namang belan para mahinto ang mga yulap na kunwari. Dali-dali akong tumakbo. Walang lingon-lingon. At nang malapitan ko ang takay ay sinabihan ko kaagad na may nakita ako mga aswal. Tinuro ko ito pero sa maniwala man kayo o sa hindi. Wala na doon ang dalawang lalaki. Napapailing si tatay. Wala naman daw siyang nakikita nun. Pero giniip ko noon na nasilayan ko talaga ng anyo na parang panike. Naniwala naman sa akin si tatay. Kasi nga alam niyang matalas pa na doon ang pandama at paningin ko nun. Dagdag ko pa. Sila yung nakita namin sa may shortcut. Maliban pa dyan ay sinabi kong papatayin sana ako nun. Mabuti at tumating si tatay. Ano? Ganun ba? Diyos mio. Bakit mo pa kasi nilapitan? Alam mo ba kung gaano kabirikado yun o aswang? Dapat hinayaan mamanan eh. Hindi ako nakapagsalita nun. Habang papauwi kami ay paulit-ulit kong naririnig ang sermon ni tatay. Nakakabingi na pero hindi ako nagre-reklamo at sumasagot. Tama naman kasi siya. Pero kasalanan ko ba kung may malakas talaga akong pandama? Kung wala ito eh, natural, hindi ko mapapansin yon. Maalipas ang ilang araw, gabi-gabi nung may nagpaparamdam sa lugar namin. Sa paligid talaga ng bahay. Hindi paramdam na mawalamang lupa at kaluluwa. Kung hindi aswang na literal. Alam ko yon. Kasi nga, bumibigat talaga ang pakiramdam ko sa katawan. Hindi ko alam kung bakit may gano'ng reaksyon ako. Samantalang sila tatay at nanay, maging ang kapatid ko ay wala naman. Ating gabi pa nangyayari. Nagigising ako noon dahil nga sa nararamdaman ko. Ang kaganapan yun ay kinatago ko lang sa sarili ko. Walaw anamang pamilya o na may aswang sa paligid nun. Gusto kong sabihin pero natatakot ako na baka magkagulo. Kaya ang ginagawa ko, nagiging bantay tanada ako. At sa kabutiyaw palab wala namang lumanabas sa aming sa malalim na gabi yun. Hanggang sa isang pagkakataon, itong si tatay ay naimbita ng kanyang kumpare. Kaarawan ng anak nito. Bali ang kumparing niyang yon ay ninong ko. Siyempre, malakas uwi naman tatay kaya alam namin na malalim na gabi na ito kung uuwi. Malalangin sa akin, kasi nga nakalimutan ko kasi noon ang banta. Pero noong lumalim na ang gabi, muli kong naramdaman ng presensya ng aswang doon. At doon ko na may isip si tatay. Sobrang nag-alala ako noon at barisang-barisa. Hindi ako napapakali. Si tatay ay panunan-panaw sa akin kung ano ba daw ang nangyayari. Sabi ko sa kanya, hindi pa umuwi si tatay. Baka may mangyari dito. Yun ang binahilan ko para mabsimpatya si nanay noon ng pag-aalala. Oo nga no. Pero kilala mo naman yung tatay mo. Huwag ka na mo manakot, Chok ha. Uuwi yun. Matulog ka na lang. Tumamulal ako noon. Nung natulog na sinalay, dito lumakas ang kumpiyansa ko. Laging bispirado ako bigla. Yun bang tumapang na? Wala na eh. Talagang sobrang nababana na ako ng tatay. Siguro, siwing yun ang sobrang pagkatakot at napalitan ng tapaw. Imposibleng walang gawin na mala ito. Lalo na narinig ko sa kanila. Napapatayin ako, di ba? Kaya ang ginawa ko, umuha ko ng itak. Dalawa yun.
Sa kaliwat kanan bewang nakasukbit ang mga patalim. Pagkatapos sinubsot ako ng makapal na damit. Lumabas ako ng bahay. Sinisipat ko ang lugar. Pinapakiramdaman ko kung saang direksyon naroroon ang milalaw. Last ay baba ako ng beranda. Kahit pa man na parang nabiyayaan ako ng tapon ng mga panahon na yan. Kumakabog pa rin ang dibdib ko. Sinubukan kong lapitan ng mga makawi na bahagi pero habang nangyayari yun ay nakaatang ang dalawang kamay ko sa dalawang hawakan ng itak. Talaga makikipagpatarin ako sa karin may bubungat. Nakakispa pa ako ng makukulip na niralaw na naglalaro nun. Mga maliliit na duwende. Tapos may nakabuwan na kung anong impacto sa may bakuran. Hindi ko naman pinapansin ang mga ito. Hindi naman nananakit ang mga yan. Hanggang sa makarimig ako noon ng pagpagpag. Inbang, pira malaking ibon na biglang lumipad. Pero lumipat lamang ng presto. Nagkakaalugan pa mala daw ng sading at puno ng tamaan ng hangin. Wala lang ibang ko pasok sa isipan ko nun. Kundi yung mga aswang na nakita ko. Silubukan kong hamunin. Sumigaw ako pero pahagaw ho yun. Sabi ko, iwabas sa mga ito at huwag magtatago sa bihim. Pero sa mga puntong yon, papasok ako ng papasok doon sa masukal. Dama ko ang pagdampi ng malamig na hangin sa balat ko na siyang nagpapatayin ng balahibo o sa buong katawan. Bumidugat palalo doon ang presensya. Sobrang bantot pa na para bang may sandamakmak na kambing sa lugar. Maya-maya pa, nakarinig ako ng tinog. Bago pa lang sa akin yun. Pero nakakapanilabot. Hanggang sa may nakita akong papalapit. Dito ko na binulot ng itak. 2, kaliwat kanan yon. O wala akong gagawin ay mapapahamak ang aking ama. Ramdam ko na nag-aabang lang ng pagkakataon ng mga aswang na yon. Doon, nakita ko yung isa sa mga lalaki. Nasaan yung tao pero nakakabiri yon. Papalo ba naman kasi? Nakabrief lang yon. Nalilisik ang mga mata. Sabi ko kapag may ginawa ito ay papatayin ko siya. Pero ngumiti lamang yun at hindi nagsasalita. Umatas ako. Pero hindi ko inaalis ang piin ko sa kanya. Hanggang sa mapadako na ako sa espasyo. Doon nanlaki ang mga mata ko. Dahil doon sa bubungan namin, nakita ko yung isang aswang. Nakapagtataka na kung naroroon sa itaas ng bahay ang isa. Bakit hindi man lang namin napansin na para bang sobrang gaan nun. Nakadapa pa yun habang nakatipig sa akin. Lumundod sa lupa ang isa nang hindi man lang tumunog ang bubungan. Kabila ay masyayang ganawa. Nasa harap kong isa at nasa likuran ko naman yung galing sa may bubungan na yon. Napapaiyak na ako nun. Yung bitbit kong tapal ay para bang nabura. Nanininig ang katawan ko. Nagdadasan-dasanay walang mangyari sa aking hindi maganda. Hindi ko na malaya nun. Dahil sa harapan ko pala ay nakapag-anyo ng bulinaw aswala. Sobrang bilis na. Parang isang idiap lang. Walang ano-ano ay sumunggabin na sa likuran ko. Sunggab na parang paniking lumipad sa mababang antas lang. Nagip ako nito at nakalagtad patungo sa may masukal. Doon na ako nagsisisigaw. Sobrang bilis at hindi ko na nadawang makapanglaban nun. Hanggang sa humampas ako noon sa isang puno ng saging. Pag-alat ko ng pining ko, nasa harapan ko ang dalawa. Wala akong ibang naiisip noon kung hindi katapusan ko na yon. Nakita ko pa yung bigla ang pagliwanag sa bari. Lapipinak ako sa mga sandali yon na nabulabog sila Nernay sa pagsisisigaw ko.
at hindi na ako nagkamali. Ilang segundo lang ay naririnig ko ng pagtawag ni nanay. Hindi ko alam kung bakit hindi ko na magawang makagalaw matapos dumamba doon sa puno ng saging. Sa alam ko, hindi ako napilayan dahil wala namang masakit sa katawan ko. Sinusubukan kong sumigaw pero hindi ako nakakapagsalita. Walang boses na lumalabas sa bibig ko. Napapaisip ako na maaaring may ginawa sa akin ng mga nilalang na yon. Manigas ako nun. Habang yung dalawa ay nakatipid pa rin sa akin at tira ba nagtatalo ang mga ito. Nagkaatulakan sila. Walang ano-ano ay biglang dumunaw sa akin ng isa sa mga yon. Inamay-amay ako at inalat ang kwelyuhan ko nun. Nakita ko ang pag-alap din ng tamay na raswang na para bang sasakmanin ng leg ko. Wala ano-ano. Naudlok yan, bibila. Bidipawan ako. Nakita kong nagpulasan ng dalawa. Hindi ko alam ang nangyari. Basta takwap ang mukha ng mga yon na magpulasan ng mga ito. Yun ang saglit na ay narinig ko ang pagtawad ni tatay. Nakakabanaw na ako. Mabilis akong tumakbo patungo sa bahay. Nagulat ako. Nalaki ang mga mata ko. Laroroon si Kapio. Nakatayo. Nakalat ang kamay. Nakatuon na wating siya dito sa may kakahuyan. Si tatay naman ay bigla akong niyakap man. Ang sabi sa akin ay mabuti na lamang at iniapid siya ni Caprio. Nagkipaw man daw sila doon sa bahay ng kanyang kumpare. Napag-usapan nila ang patungkol sa aswal. Nabanggit niya rin ang patungkol sa mga sinabi ko sa kanya habang naroroon kami sa lungsod nun. Nakamampikan na akong patayin ng mga aswang. Gawa nang nakikita ko la sila. Nung matapos ako anong ginagawa, lumapit si Caprio sa amin. Naroroon na rin si nanay at ang kapatid ko. Galit na galit si Caprio nun. Ang sabi ay nabuti at saktong nagkataong nagdi pa sila ni tatay. At saktong umabot siya bago pa may mangyari sa akin nun. Dapat ay binulog niya sa akin ang problemang ito. Hindi biro ang mga aswal. Lalo na kapag may nakakaalam sa pagkatao nila. Ang masaklap dyan, mga uri pa talaga ng buraw. Talagang kumapatay ipo kapag may napagtaimpiresan. Hindi titigil ang mga yon. Hanggat buhay ka, Jack. Uy ka ng matanda. Dadbad ni Capio, maging ang mga kasama ko sa bahay, na milikil na rin. Wala na daw ako mapagpipilian. Dapat ko daw matutunaw ka naman ng isang albularyo. Para kahit papano'y madepensan ko sarili ko. Maging ang pamilya ko noon. Sabi ko naman sa kanya, parang magkapatid yung aswang na yun. Hindi ko alam na ganoon po na magalit ang mga ito. Dagdag ko pa hindi ako nakadalawa. Laay naman siya Capio. Pero kung hindi daw ako makakakalaw dahil may karunungan ng mga yun. Kahit tibino pa ako ay tatablan ako ng talandor nila. Maliban na lamang kapag may karga na ang katawan ko lon. Kilala ko sila. Perwisyo sa mga hayupan na kapag nabigyan ng pagkakataon, gaya lang sinabi ko ay papatay ng tao. Sila ang magkapatid na naging buma ng bantugam aswang na taga-Samar. Larinig ko palang kumakaing binato ng tao. Sinabi pa ni Capio ang mga pangalan nun. Tip at Sandro. Sa lalong madaling panahon na, dapat ko manong matuto ng mga ituturo niya sa akin. Ay naman kay tatay, kung yun naman o ikabubuti, wala siyang padhadlang dito. Ano pala ba magagawa ko? Wala lang talaga akong mapagpipilian pa. Yung buhay na gusto ko sana katulad ng normal na tao, magiging taliwas na wilat nun. Ayun na ba? Kinabukasan din nun, kumalik si Capio. Ang dami ng ginawa. Para ba akong iniihaw noon kasi nga, pinapausukan ako. May mga sinasabi pa ito mga katadang kafari pa. Aminado ako habang nagsasambit siya ng mga kakaga.
Nadatayuan ng balahibo o sa katawan nang hindi ko alam. Parang may gumagapang sa kaugatan ko nun. Yung pipong namamanhib, tapos ang imit ng hininga ko. Kasalukuyan kami nung last sa beranda. Sila nanay at tatay, lagim ang kapatid kong si Puloy ay naroroon din nun. Nakikita ko sa mga mukha nilang pag-aanan na sa akin. Umiiyak pa si nanay nun. Bumaraw yun. Pagsapit ng gabi. Hindi naman umuwi si Kapio. Hindi pa daw kasi nakatapos ang sinasudawa niya. Wala pa akong pagsandata o mano. Kailangan niya daw manapili para bantayan kami nun. Dahil babalik at babalik yung mga aswang at hahanap ng pagkakataon para patayin ng alinman sa amin. O posible pang kaming buong pamilya. Hindi ko naririmutan yon. Habang nasa loob kami ng bahay, nasa labas si Kapio at nakaupunan. May sinasabi. Para bang kinakausap niyang kanyang sarili. Sobrang weirdo gawa ng habang nagsasambit siya noon ay binabali-bali niyang kanang leeg. Tapos inaalap ang kamay at sisigaw ng mabibis sa mga kataga. Basta ang naiintindihan ko doon yung This Ave Dios Maria. Something. Pues Dios es salva. Tapos may mga parang lengguaheng insik na kasunod na ron. Pamabay to Sir Seth. Kombinasyong kababa. Ito mga nasabi kong kataga ay huwag kayong magkaila. Proteksyon yan para sa masasama. Kumaga pantabli. May mga orasyon na tigat babaway sang bipindanan ng mga tigalpo. Tanandro panipadahangin. Mga 3 araw na akayon sa pinagagawa sa akin ni Kapio. Maliban sa pagbabantay, may surot na ako noon. Hindi ako pinapaliguan. Huwag daw ako maliligo hanggat sa hindi pa siya napapapos. Iritang-irita na ako sa sarili ko. Ang masaklap pa. Tad-imik na pala doon nalilimahid ako sa pawis noon. Umabot kaming 1 linggo. Bago pa nipa sinabing may karga na raw ako. Siyempre, lapatanong ako noon kung ano ang karga kagan niya. Sabi niya, dasan umano. Ipinakain niya sa katawan ko. Protection yun pero kailangan kong pagtibayin ito. Umabot ng 1 linggo at tuon pa ako tinuruan ng mga karunungan niya. Akala ko'y madali na. Pagtahirap-hirap pala. Para akong nakadroga palagi. May mga ipinapadawa siya sa akin nun. Pagdarasan, tapos magdamagan yun, na para bang aswang na rin ako. Sa gabi dising at sa araw palog. Pero habang nangyayari yun ay patuloy naman sa pagsubaybay ang aswang sa amin gabi-gabi. Nasubukan pala ni Kapio. Pero ayon sa kanya ay sobrang lalakas sumano. Mabilis na tanilap, kaya hindi niya mahuli-huli. Maliban na namang umano kapag ako na ang kumilos sa oras na may sapat na akong kanaman. Gawa ng isang nga daw akong bibino. Alam niyo, nung nagkaroon na ako ng mga dasan na karunungan, yung mga elementong nakikita ko sa paligid ng bahay, nawala na lang birya. Yung mga makukulit na diwende, yung pangit na kaluluwa. Basta, maraming nawala. Maliban lang sa malaki at ng buhalaw halimaw na tinatawag na tigbawan o tigbalaw. Nakikita ko kasi yun tapos tingin ko, napapansin niya ako. Dati at syapwera lang pero sumasablip na ng hinto tapos tipingnan ako nun. Siyempre yumuyo ko ako kaagad. Kung gaano ka nakakapanilabot tumipid ang mga nakikita ko, mas malalang itbala ka. Parang kakainin ako ng buhay. Hanggang sa marami na talaga akong natutunan man. Laging bukas na rin ako sa mas malalim pa na kaalaman. Yung tipong, hindi ko na halos mapagtamto na totoo para tradam lahat. Isang umaga nun, napayuan ako ni Kapio na subukin ng mga aswang. Kaya ko na ba? Pero dapat ay mabingat ako. Dapat sa araw kong pipirahin ang mga ito at tuwag sa gabi nun. Upuntahin ko sa kanila.
Oh, ganun na. Puntaan mo. Malalaman mo naman kung saan nakatira kasi nga may malakas kang pakiramdam. Kung gaano kalakas ang pakiramdam ng aswang, masigip ka pa doon. Po, ang teka. Parang biglaan naman po. Ano naman gagawin ko sa oras na matagpuan ko na? Tanong ko nun. Lapan niya sisikapyo. Tumingin sa langit. Ilang saglit ay nagsalita rito habang tumatawa. Sasamahan niya raw ako. Bibigyan niya raw ako ng halimbawa. Pero ang halimbawang yon ay hindi gaano kalakas. Siya ko naman gagawa. Pero kapag ako ang gumawa na nun, mas malakas ang epekto. Parang mabaliw-baliw ako sa kakaisip sa bawat pamamunto ni Kapio. Tumango ako tapos nagtanong kung kailan. Doon may sinabi sa akin na 3 araw doon mula sa mga sandalin yon. Sa loob ng 3 araw, hindi siya magbabantay sa bahay namin. Hayaan niya ang aswang sa kung anong gagawin nito. Wag lamang umano kaning lumabas. Tapos kapag dumating na ang nakasad na araw kung saan susulungin namin ang lugar ng aswang, gugulatin namin ito sa isang matinding engkwentro. Kinabahan ako syempre. Parang lumanabas kasi yung isang bigmaan yon. Wala si Kapio sa amin ng 3 araw. Kami noong pamilya ay nakikiramdam lang. Pero habang nangyayari yon ay nagdadasal ako lagi. Dasal na kung saan ko ang mga ikinuro sa akin ni Kapio. Sumisilip ako noon sa bintana. Nakikita ko sila. Lahat na magkakaibang diretsyon. Yung mas malapit ng konti yung katawan ay si Kitata yon. Ayon yun sa pagpapaliwanag sa akin ni Kapio. Yung medyo patpati naman ay si Sandro. Nasaan yung tao lamang sila pero nakakarimarim ang postura. Si Sandro, siya lang ang may suot na beef. Habang sikip naman, wala pa nagantabon sa katawan. Pero alam mo gaano kalaki yung mga para namang mga holing na pinubuan ng leeg. Napakaalas pa. Yun naman sa makari sa akin. Nanggigigil ako pero pinipigilan ko lamang ang sarili ko nun. Alinsulog na lamang ako sa mga sinabi ni Kapio. Hanggang sa dumating na ang nakatakdang araw. Umaga pa lamang ay bumuwid na si Kapio. Tas wala mang ang suot na parang enitanyo. Nakabandada ang kaliwang kamay. May nakaipit na body na parang tawkay na kulay itim. Ako naman noon ay papumas-pumas father kakagising ko lang. Maligo sana ako kaso hindi pumayag si Kapio nun. Ramdam niya daw ang kardio ko sa katawan na malakas at baka mabati at mawala. Wala naman akong nagawa noon kung hindi siya mag-aliman. Hindi pala ako nakapaghilamos doon. Sina tatay at nanay sobrang nag-aanala pero ayon kay Kapio, walang mangyayaring hindi maganda sa akin. Mas may mangyayari pa daw kay Kapio dahil hindi daw ako ni magkatulad doon. Alin kay Kapio, mas malakas pa daw ako sa kanya. Isipin niyo kung gaano kalaki ng tiwala niya sa akin. Paguhan pa lamang ako pero may angas na raw ako na ibubuga. Ayun, umalis kami. Didaanan namin ang mga sinasabing marka ng aswang. Base ito kay Kapio. Sumuong kami sa gubat nun. Sinasabi niya sa akin kung saan siya dadaan at ito ang dinadaanan ng 2 aswang. Lahat ng landas na yon ay nagpapahinto-hinto kami. Nagdadasal si Kapio. Pamilyar sa akin ang dasal na yon. Pambasag. Hanggang sa makarating kami sa may isang sitio. Bago pa ang sunod. At ito na ay ang lungsod. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing. Kung kaya ninyo,